for citizenship. So muni duha ka lig-ong unod nasulod mga kaigsunan sa gitawag og ebanghelyo sa gingharian. And this is the first and the final message before the end of time. Unsa man ang gospel? Ang gospel simply means good news, maayong balita. Unsa man ang kingdom means domain of a king. Dili nimo mawali ang ebanghelyo sa gingharian kung wa ka kasabot ini. Unsa man imong giwali kung wa kay nasabtan sa imong giwali? Nganong makawali ko sa insaktong ebanghelyo kay nakasabot ko sa akong giwali? So gospel means good news, maayong balita. Kingdom means dominion sa hari, a certain place governed by a king. Naggisaad na sa Diyos mag-ison, ingon siya, ang Diyos nga labing gamhanan nagpahibalo sa hari sa mga butang mahitabo sa kaulihian ug ang damgo matuod ug ang kahulugan niya na dili kaduha-duhaan. Today I rebuke the spirit of doubts in the name of Jesus. Dili na to parion ang pagduha-duha kun dili we must decide to believe the written word of God. Amen. Ingon ang John 14:1, do not let your hearts be troubled. Doon ako'y namatigdan karon do na you time trouble. Nindot magigsunan, that is pricking of hearts. When you hear the word of truth, do na pricking of hearts. Duha lamang ang response na negative, positive. Pero atong ideklarar nga doon na tayo gitawag o positive approach. Ingon ang Ginoo, do not let your hearts be troubled. Believe in God and believe also in me. Hindi masipyat makigsunan nga atong tangtangan gamay kauban ang kamaturan. Kinahanglan we must believe in God the Father and believe also in me, si Jesus din. Amen. Hallelujah. So karon unsa maning kingdom? In the days of these kings, the God of heaven shall set up a kingdom which shall never be destroyed. Gipropesya na sa Daniel 2:44 o 45 nga ang Dios magpatindog og gingharian nga dili mataro. Muna mga kaigsunan nga kining 5 ka gingharian sumala sa damgo ni Haring Nabucodonosor nga gi-interpret ni Daniel. Nganong giapil nako makigsunan tungod kay dili nimo mawali ang tinuod ng ebanghelyo ni Kristo kung wa kang kasabot unsa ang gingharian. Dunay 5 ka gingharian mga kaigsunan nga gihisgutan sa damgo ni Haring Nabucodonosor diha sa Daniel 2:35 hangtod sa 45 ug sumala sa iyang interpretation kining maong 5 ka gingharian na bungkag na pulpog. Ingon diri, and the stone that struck the image become a great mountain and filled the whole earth. Gikan yatong bato, gikan sa bukid, mihagsa diha sa tilan sa maong estatwa nga nagahulagway sa 5 ka gingharian ug napulpog na bungkag kining maong estatwa ug ang bato mga kaigsunan nahimong bukid nga mikuyanap sa tibuok kalibutan. Nagpasabot nga dili kini literal nga bato ug kining maong propesya kasaligan ug dili kaduha-duhaan. Ang Dios nagtukod niini mga kaigsunan. Siya mismo ang nagtukod niini. Napasagi lang ng drawing nako kay illustration na magsunan.
Basig maingon na po mong asa na pastor dito sindangan na. That is just an illustration. Okay? Ang Diyos nagtukod ni ining maong gingharian na. Unya ang Diyos mismo maoy founder ni ining gingharian na. Nawag mo'y pasangin lang karon. Ang Diyos mismo mo'y founder ini. Are you listening to me? Amen. Hallelujah. Dayon sa dihang gitukod sa Diyos kining maong gingharian, iyahang gibutangag hari. Dili man mahimong gingharian ang usa ka gingharian kung walay hari. Munang gibutang niya ang hari diha makaigsoon niining maong gingharian. Walay laing gibutang nga hari igsoon ang atong Ginoong Hesukristo. Kining Hesukristo nga gibutang sa Dios ingon nga hari sa Sion, siya mao ang pultahan. Siya mao ang dalan, kamatuonan o kinabuhi. Siya mao, si Jesus mao ang batong sukaranan, the chief cornerstone. Si Jesus kana mga kaigsunan asa gibutang diha sa Sion mga kaigsunan. Kung dunay bersikulo nga makaingon diha nga gibalhin na pastor, tagayon niya to. Basig doon na sila yung mga bersikulo igsoon na gibalhin na ang bato pastor wala na sa Sion. Mangayo niya ko ng bersikulo ha. Pero sa akong nabasa mga kaigsunan, honestly, ang Diyos mismo nagbutang ang Jesus ingon nga bato ni ining maong nga gingharian. Pundasyon mga kaigsunan. Abi ni mga kaigsunan, matukod ang ligon kaayong building sa diha mapahaluna una ang gitawag pundasyon. Sama ni nga building, dunay mga haligi. Pero sa wala paghihimo ang haligi, doon na dako nga pundasyon nga gipahaluna diha sa matag haligi. So mahimo lamang ligon ang imong patukaranan sa pagtuo kung napundar kini sa saktong pundasyon. Number 4, there are 3 major components of the kingdom. Dunay 3 ka components ang gingharian. Number 1, domain, founded by God. Number 2, hari, walay lain si Jesus, installed by God. Number 3, ang mga citizens, mga lumulupyo, called by God. Klaro no? Klaro kayo mo kitsunan. Muna ni saad sa Ginoo nga hatagan taniyag kahibalo og panabot. People will perish because of lack of knowledge. Munang magpasalamat as Ginoo nga gitagaan taniyag kahibalo og panabot mga kaigsunan. Domain of a king. Kaning dominion sa hari. A certain place governed by a king. Ingon sa Psalms 132:14, this will be my resting place forever. Here I will sit enthroned because I want Zion. Nakatong diganan sa Zion adto ra sa langit-langit. Psalms 146 verse 10, the Lord God of Zion will rule forever. Amen. Shout praises to the Lord. Hallelujah. Kining King Jesus, kinsa man po ni siya? Gipahaluna ba siya sa mga relihiyon ang King Jesus? No. Ingon sa Matthew 21:5, tell the city of Zion, look, your king is coming to you. Unya ingon sa Luke 1:33, and he will reign over Israel forever, and his kingdom will never end. Unsaon man nimo pagwali o gingharian, uwa kasabot unsay gingharian. Hallelujah. Kining mga citizens mga kaigsunan, mao ni ang iglesia. Kita nga mga gipanagtawag sa Ginoo, giluwas sa Ginoo gikan sa kagitngit. Kita kini mga kaigsunan, the called out one. Ang meaning sa church, the called out one. Mga tao kini dili kini building. Ecclesia, the called out one. Lawas kini ni Kristo. Ephesians 5:23, as Christ is the head and the Savior of the church, which is His own body. Kini iglesia day lawas ni Kristo, mga tao nga iyang gi-organize. Body meaning to say
organism. Mga tao kita. So nasabtan na nato karon mga kaigsunan. Mo ni insaktong pagsabot nagisaad sa Ginoo. Hatagan tanyag kay balo og saktong panabot. Ang pulong gingarihan, unsay kalainan sa church, unsay kalainan sa hari. Kingdom, king and church. Dapat ta diri. Clear understanding mga kaigsunan. Kingdom, king and church. Di nato ni aluhalo, dili nato ni ilugaw. Muna insaktong pagsabot mga kaigsunan. Ining church, ga-compose na ni siya bisag unsang lahi mga kaigsunan. Hudiyo, hintil ka man. Wala na gipili. Gibautismuhan kita sa usa ka espiritu 1 Corinto 12:13. So, karon nahisgutan na nato ang gingharian. Ato na pong hisgutan ng good news. Kinsa excited sa good news? Kasagaran mga kaigsunan adto kita sa good news, no? Kaya ang atong tema, Gospel of the Kingdom. Maayong balita sa gingharian. So nasabtan na nato ang gingharian, tataw, klaro. Karon adto na punta sa good news. Number 1, God's eternal plan is to save Zion and her converts. Ang eternal plano sa Ginoo gisoon mao gina iluwason niya ang Zion ug ang mga nakonverter. Pastor na basa? O basahon. Isaias 1:27. Ingon diri sa Isaias 1:27, Zion shall be redeemed. Lukat ba? Luwason. Ang Zion shall be redeemed with justice. Nganong with justice man? Tungod kay kining original karaang sa mga katawan, hukman sila sumala sa 613 laws. Pero dunay ang kanang haan makisunan. That is another group of people. And her converts with righteousness. Muna sa Romans 10:4, God, Christ is the end of the law for the righteousness to those who believe Him. Munang dunay Zion, dunay converts. Eh di man ta mga Israelita. Amin ba? Mga adapted naman ta, mga grafted. No? So this is the eternal plan of God to save Zion and her converts. Duha rin na ang Zion ang iyang mga nakamit. Muna giluwason sa Ginoo. Di pa matudan ba na mga kaigsunan? Listen carefully. Para kabalutan mo tubag sa mga ipadala sa yawa mga kaigsunan. Kabalutan mo tubag. And this is how all Israel will be saved, as the scripture says, the Savior will come from Zion and remove all wickedness from descendants of Jacob. Kung doon na kay Kristo Jesus nga dili gikan sa Sion, pun mini kana nga Kristo. Because there is only one Savior that can save humanity, is the stone, which is Jesus. Jesus from Zion. Ilang klaro mga kaigsunan, walay lipod-lipod. Tutukin niya yung Biblia o tinuod ba ni Basiglas yung skuluha ng kutan. Ikan sa Sion. This is the good news. Nganong good news niya mga kaigsunan? Dunay provision. Dunay magpatawag tingali diha mga kaigsunan sa barangay. Ari ko tanan kay maghatag og tagsakasakong bugas. Ay paano noy? Good news. Ang sa gingon sa Salmo 132:15, I will richly provide Zion with all she needs. I will satisfy her poor with food. Hallelujah. I will richly provide Zion. Siya ko'y gatukod na. Ang Diyos din si Pipito Indosa. Igura ko nag-facilitate ini. Unsa may good news diha sa Gospel of the Kingdom? Blessing and eternal life. Ingon sa Psalm 133 verse 1, pitindaghan ng pastor bigamit ani biskuluhan so tihan ka bisag ambre bigamit ani Psalm 133:1.
pero ilang gilaktawan ang binyo. Hallelujah. Gilaktawan ang binyo. Tanawa sa 3. That is where emphasizes venue. Basahan yung Maya Psalm 103, 1, 2, 3. That is where the Lord promised the blessing of eternal life. Mo na'y good news sa kingdom, mga kisunan. Mo na'y gospel of the kingdom. Kay dito, ibuubo sa Diyos ang iyang sa panalangin nga kinabuhing walay katapusan. Amen. Asa sa sayon. Then, eternal joy and happiness. Ingon sa Isaiah 51:11, huwag kang kukurap sa the people ransomed by the Lord will return. They will come to Zion singing with joy, everlasting happiness within their heads. As a crown, they will be glad and joyful. They will have no sorrow or grief. Kumayo lang yung pagka-pronounce na kugsoon, takhan dito kayong mutuin. Katawa si Mams. Pero bisa pag usap pag-pronounce mga kigsunan, dili may makakuba sa kamatuoran. Amen? Amen. Nga ang mga linukat, linuwas sa Ginoo mamauli gina sa Sion nigsoon. Kamulay sa sayon, kami langit mi. Asa man langita. Langit-langit. Karang sayon mga kigsunan, naadihang tinuod nga langit. A place of delight. Hallelujah. They will come to Zion singing with joy. Dili diha anang lupad-luparan sa langgam. Ingon din, everlasting happiness will be in their heads. As a crown, they will be glad and joyful. They will have no sorrow or grief. Ang mga panghupaw o mga panghayhay, mga hanam na. Napaba mo diha? Amen. Doon ay tulo ka dispensation sa gingarian. Kumplituhon ta nigsoon para wag tang nang tanang pagduha-duha. Kaya kung dili ni makumplito sa imuhang pagpanabot, mo hinungdan nga makabaton kag kalibo. Doon ay tulo ka pagpadayag sa gingarian sa Dios. Number 1, kingdom within. Number 2, millennial kingdom. Number 3, eternal kingdom. Mao ni tulo ka pagpadayag sa gingarian sa Dios. Are you ready? Amen. Are you ready? Amen. Okay? Sumuni ang tulo kapag padayag sa gingharian sa Diyos, the kingdom within. Gisalikway sa Israel, si Jesus ingon nga Mesyas. Ingon siya, kuhaon ko gikan kaninyo ang gingharian ug ihatag ko sa mga katawhan nga magabunga sa bunga niya. Munang ingon dayon si Jesus, sa Luke 17:21, no one will say, look, here it is, or there it is. Walay bisan usam ingon nga tuwa dito sa Tabayong Davao, sa Pilipinas, tuwa sa Korea, Roma, wala. No one will say, kay ang gingharian sa Diyos na sa sulod ninyo. Amen. Meaning to say, kapag idawat ninyo ang fixing klaro, ang gingharian sa Diyos na sa sulod ninyo. Nganong naaman sa sulod nato? Tungod kay gisalikway sa Israel, kining Jesus nagipahuluna sa Diyos ingon nga hari. Klaro? Klaro. Dili sa Mindanao. Naa sa sulod ninyo. God has given us this kingdom. Ingon siya, ayaw kahadlok gamay panon. Kaya nga Amahan sa langit, nalipay sa paghatag kaninyo ni ining ginghariana. Ayaw kabalakag daghag bakanti, ayaw kabalakag. Ayaw kabalakag gamay ra ta karon. Ayaw kagol. Ang Amahan nga langit nun, nagmalipayon sa paghatag kaninyo ni ining ginghariana. Amen. Ayaw sa kabalaka, mapuno ra ni pohon, tanawa. Mapuno ra ni. Hallelujah. Listen carefully. Ayaw kahadlok jutan panon. Ay ang Diyos nga Amahan nahimuot sa paghatag nining gingharian na diha kaninyo. Amen.
Gisulti ni Pablo, you have come to Mount Zion, the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Ingon siya dayon sa 28. Therefore, we must be thankful that we have a kingdom that cannot be shaken. Nganong makasimba ta sa Ginoo uban sa pagkurog kahadlok tungod kay ingon si Pablo nakadawat kita nining gingarian nga dili matarog. Hallelujah. Dayon mag-andam ta kay moabot ang rapture. Kingdom within ba ito, no? Tulo man ito, no? Kingdom within, millennial, o eternal. So karon mupasok na ta sa ikaduhang pagpadayag sa gingarian. Kita karon nagpaabot kita sa rapture. Ingon sa 1 Thessalonians 4:17, then we who are alive and remain will be caught up in the clouds together with them to meet the Lord in the air. Kanang together with them, abot-sabot na tingog sa trumpita, katong nang namatay, banhaw to sa Ginoo, unya katong mayong wamping sa lawas nga wa pa mamatay unya motingog ang trumpita. Magdungan ra ang mga nangamatay ibanaw, magdungan na sa mga buhi, walay akyat langit gang dinhi. Wala. Katubang ini kamatay inon din kato na taron sa langit imuhang mahal na buhi. Akyat langit gang sa. Magpaabot pa tayo nigtingog sa trumpita, mga kaigsunan. Inigtingog sa trumpita, mga banhaw katong nangamatay kang Kristo. Pag humagbanhaw, mag-uban kata sa pagsugat sa Ginoo, kunya ayha kata kauban sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Human sa rapture, mga kaigsunan, ayha na mubalik ang Ginoo. 7 years, kasal sa Kordero, sa kalangitan. Pag human sa 7 years, mubalik dayon ang Ginoong Hesus. Literal nga mubalik nga makita sa tanang mga mata. Dayon mudason dayon ang millennial kingdom. Are you listening to me? Amen. Kanang millennial kingdom mao kanang usa ka libo ka tuig nga paghari ni Hesus human sa rapture, mga kaigsunan. Ingon dito, look, and the Lamb was standing on Mount Zion. Hallelujah. Gikan sa Old Testament hangtod sa Revelation, mga kaigsunan. Then Jesus reigned with justice. Muhari si Jesus uban sa hustisya. Walay corruption. Wala na'y suborno. Panahon siyang paghari. During sa Great Tribulation, ako lamang sa sayang gamay lakbit. Dunay mga nanagtuo nga wala madala sa rapture apan matinud-anon tungod dili sila spirit filled, munang wala sila madala sa rapture. Ang uban kanila gipangpunggutan, ang uban kanila nakatago sa bukid sa langop. Dunay pipila gamay lamang kayo nga makasurvive sa Great Tribulation kadtong nanagpanuo pero madala sa rapture. Makasurvive ka, makisunan. Bisig ninyong kakaroon nga, ay pwede na di pastor o dili madala sa rapture. Makasurvive ka ano? Great Tribulation. Makabalo ka nga kaya nimo survive. Makadungog lagi ka istorya karon mapandol na mangani ka. Adili day ikaw. Ang uban, dili malamano pastor, di na mo simba. Ug di ka madala sa rapture, bigson makasurvive ka sa Great Tribulation. Laplapon ng imuhang lapal-lapal, i-deny ni Kristo. Tingali magwan ka pa nimo, mingon ka, patyan na lang ko. Nya di po ka patyan kay gusto gyud nila nga ipa-deny si Kristo. Kaya na to Lison? Ayon na pangandoya nga mahimo kang survivor sa Great Tribulation. Pangandoya nga ikauban ka sa rapture. Amen. Pero nagtakna dadaan na walang kasulatan nga dunay dili madala sa rapture nga makasurvive. Makasurvive sila. Ngayon ibalik ni Jesus dinhi sa yuta, nakaplagan silang mga buhi pa. Dayon sa millennial sa kalibo nga paghari ni Jesus, doon na pa'y mga mortal people. Kini sila magigsunan nga mga mortal people gamay ra kay ni. Apan musanay sila sama sa mga balas sa baybayon. Diyon makabaton sila nindot nga mga balay. Makabaton sila og kaugalingong asyenda. Diyon ang labing batanon mamatay sa edad nga sagatos ingon nga disiplina. Labing batanon. Unsa man baliktad man ni? ABC.
Sige na lang ng sabi lang isa. Ang mga himagina sa panahon sa Millennial Kingdom, ang gagmayng bata magdula-dula kauban sa mga halas, sa mga leon. Nana mabasa Isaiah 65. Ako lang i-summarize kay Gospel of the Kingdom na ito. Good news ang akong topic karon. Then with those who are immortal and reign with Christ. Katong nadala sa rapture, pastor. Katong nadala sa rapture, mubalik si Jesus balik sa yuta, kauban ang mga taong nadala sa rapture, mga immortal na to. Unya muna na ang giingon nga muhari sila uban kang Kristo. Nganong gitawag man si Jesus og hari sa mga hari, tugay kaduna sa mga sakop mga hari usa. Kanang pasabot King of Kings, nagpasabot nga ang iya duna si mga hari nga under po niya. Kung usa ka sa nadala sa rapture, unya mubalik ang Ginoo, unya ikaw ang pinakamatid-anon diri sa lasyon, pwede ikaw may mahari dinhi. Pilipinas o kanang nasod. Kay si Jesus mubalik, ingon nga hari sa mga hari, sulod sa usa ka libo ka tuig. So natakol na nato ang millennial within o ang kingdom within o ang millennial kingdom. Pastor, unsay sunod? Doon na may pasangin nila nga, sa sayon na sila diyan. Kumplituhon na to. Ikatulong pagpadayag sa gingharian. Humansa sa kalibo katuig mga kaigsuonan, ingon diri sa 1 Corinthians 15:24, then after Christ has destroyed all powers and forces, the end will come, and He will give the kingdom to God the Father. Humande sa kalibo, unsa may tabo? Buntugon niya ang tanang kaaway, hasta ang kamatayon buntugon niya. Pag human niya buntog tanan, mailalom na ang tanan siya sa ilahon, sa iyahang kagamanan. Ingon niya siya, accomplish Lord. Balik ko na kanimo kining maong gingharian. Kaya sa kalibo naman ang iyahang panahon. Dayon, ingon diya sa 1 Corinthians 15:28, but when all things have been placed under Christ's rule, then He Himself, the Son, siya mismo, will place Himself under God, who place all things under Him, and God will rule completely over all. Ang Diyos Amahan na maoy hari hangtod sa hangturan. Pastor, sa may kalainan. Okay, kinahanglan masabtan. Listen carefully, look closely. Sa millennial kingdom, si Jesus ang hari. Sa eternal kingdom, ang Diyos Amahan mo'y hari. Sa millennial kingdom, mag-uban pa ang mortal o immortal. Apan sa eternal kingdom, puros na immortal. Diri sa millennial kingdom, naapay adlaw dunay gabi. Apan dito sa eternal kingdom, all day, wala na yung gabi. Diri sa millennial kingdom, doon na pa mga dagat. Doon na dagat. Apan dito sa eternal kingdom, wala na yung dagat. Diri sa millennial kingdom, usagatos sa kalibo katuigra, apan dito sa gingharian nga sa Diyos, forever. Iyan namang i-hand over ang gingharian. Amahan. Kumplito na. Ako na ibalik kanimo. So doon na itulo kapag padayag sa gingharian, the kingdom within, karon kita. Human sa rapture, millennial kingdom. Pag umasa sa kalibo katuig, isurrender, i-hand over sa Ginoong Hesus ang gingharian sa mga. Dayon mo na dayon ang gitawag eternal kingdom. Kung sa may ngalan ni pastor, ang ngalan sa eternal kingdom is the New Jerusalem. Gitawag siya New Jerusalem, mikunsad gikan sa langit. Unya, abin niyo kung sa kadako ni 2,400 square kilometer. Grabe mo kayo na. Ako nang ikwinta-kwinta ba? 10 feet lang mata kwarto. Ila to kabilyon na kwarto ani mga kasulon. Ako nang ibalik ko kwinta niya po. 2,400 square ang kalapad ug ang kabog. Muni gidakon mga kaigsunan sa bagong Jerusalem, City of the Living God. Hallelujah. So dito sa gingharian sa Dios, eternal kingdom, mao kini ang pipila ka mga detalye sa gingharian nga walay katapusan. Sumala sa Pinadayag 21 ug 22 mga kaigsunan. Mao kini ang giingon ni Juan
sa iyang pagulagway sa bagong Jerusalem, mikunsat gikan sa langit ang bagong Jerusalem, lunlun, bulawan ug kristal, uban ang kahayag sa himaya sa Dios. Wala na kinanglan ang kahayag ug adlaw sa kahayag sa adlaw bulan. Usa ka padan-aon sa hingpit nga kaangayan sa iyang himaya magsunan. Usa pa kayod kaanindot dito sa langit mao ang presensya sa Dios. Dito anaa makigsunan ang suba sa kinabuhi nga nagadagayday gikan sa trono sa Dios ug sa Kordero ug midagayday dito sa tibok syudad. Diha sa kilid sa suba mga kaigsunan ana ang kahoy sa kinabuhi nga mamunga kada bulan og 12 ka klaseng bunga. Ang iyang mga dahon nagdala og kayuhan sa tanang mga katawhan. Ana dito ang hingpit nga kalipay sa kinabuhing dayon uban sa presensya sa Dios. Kay pahiran niya ang atong mga luha. Wala na'y kamatayon. Dito wala na'y paghila. Wala na'y kagulanan ug wala na'y mga pag-antos. Hingpit nga kalipay ang atong matagamtaman. Hallelujah. Kung mapicture out ni mo unsa kanindot ang langit igsoon, dili nimo baliwalaan ang mga pagsulay sa kalibutan. Desisyonan nimo ang tinuod nga pag-alagad sa Ginoo. Mo na si Pablo mga igsoon in conclusion. Ingon si Pablo sa Buhat 28:31, ingon siya, boldly and without hindrance, he, Paul, preached the kingdom of God and taught about Lord Jesus. Doon ay mga pastor mingon ako. Pastor nga nung magwali pa man kaan ng gingharian. Si Jesus lang kaluwasan. Meaning magkagsunan di kurap nilang kamaturan. Unang ingon diya sa Mateo 23, ang laod ka mong nga stribag mga parisyo. Inyong gilukban ang gingharian. Nganong si Jesus lang gusto ipawali. Tungod kay matulirit ang ilang pagpundok-pundok paghimog mga reliyon. Apan si Pablo mingon siya diri sa Acts 30:31, boldly and without hindrance, walay nagpugong kanya. Dili siya magpapugong. Kung dili magpapugong si Pablo, dili ko magpapugong. Dili ko magpapugong ni bisan kinsa. Bising makadungog mo nga kani si Pastor Indos gyud. Naghuot ang dugahan ani nako. Balag maghuot ilang dugahan nako. Dili ko magpapugong sa kamaturan nga akong na-discovery sa balang kasulatan. Ingon nga si Pablo wa papugong sa pagwali sa gingharian, kining ubos niyang alagad way makapugong sa pagwali sa gingharian o kang Kristo Jesus nga atong maluluwas nga hari nini mao nga gingharian atong palakpakan.